Good evening po sa ating lahat. Good evening po sa ating mga nandito po sa sanctuary and good evening po sa ating mga kasama po na nakikinig po sa online po. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus, Lord God. Lord, we thank you for this evening po, Lord, na pinagtipon-tipon niyo po kami, O Lord. Tonight, Lord, sa aming pagpubulay-bulay po, Lord, ng inyong salita po, Lord, kailangan po, Lord, patuloy po, Lord, na gumabay po, Lord, sa amin po, Lord. Guide us with your Holy Spirit po, Lord. Open our hearts, minds, and ears po, Lord, nawa po na maintindihan po namin at mercy po namin ng inyong word. Lord, we rebuke din po, Lord, na any distraction from the environment po, Lord, nawa po, Lord, na kailangan po tuloy na kami po yung mag-focus naman po sa inyo. Lord, tago niyo po ang inyong likod at nawa po lahat po na aking sasabihin ay magagalang po sa inyo. Sa inyo na po ipasalamat, Lord God. In Jesus' name pray. Amen. Lately po, if napapansin niyo po sa ating mga social media po, ewan ko lang po if sa akin lang po ito, yung marami pong, pag nag-scroll po tayo sa mga Facebook or sa mga Instagram po natin, majority po nakikita po natin is mga pagkain. Ako lang po ba yun or kayo din po ba yun? Sa mga social media po natin, palagi po mga pagkain po yung mga naglalabasan. For example po, how to make carbonara sa ating mga bahay-bahayan. Or pag mainit naman po, how to beat the heat with mango tapioca. Or pag mga food vlogger naman po yung mga nakikita po natin, yung mga nagvo-vlog po, hi guys, nandito kami sa blank restaurant na ito at itatry natin ang kanilang bagong menu. So pag inisip po natin sa tayo po as human po, pag kumakain, need po natin na kumakain at umiinom po para po masustain po ang ating mga katawan. So, pag i-flip po natin to in a spiritual perspective po, tanongin po natin sa sarili natin na, do we feed our spirit with the word of the Lord every single day? So, punta po tayo sa ating verse for tonight po, sa John chapter 6, verse 35. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. So, dito po sa passage na po ito, na tinutukoy po dito yung time na si Lord Jesus and po yung kanyang mga disciple ay nag-cross po sa isang lake. And mga tao po na mga sumunod po sa kanila ay namangha po sa mga miracles po na ginawa ni Lord. And sila po ay sinunda sa Capernaum. Then nung naabutan po nila sila Lord Jesus Christ, sinabi po nila na, Lord, paano po namin po ma-attend po or ma-acquire po yung sa requirement po of salvation po. So, sinabi po ni Lord Jesus na whoever believes in Him will never go hungry or thirsty. Di ba po sa atin po, natural po sa atin mga human being po na nagugutom po tayo at nauuhaw. Our physical bodies cannot function po without food or water. Bali po, ang food and water po, sila po yung nagsisilbing battery po natin or fuel po para po tayo mag-function sa everyday po nating ginagawa. So, pag hindi po tayo nakakakain, may tendency po tayo na medyo maging emotional po tayo, naiinis, or minsan naman po, syempre po, pag hindi po tayo nakakain, nanghihina po yung ating physical bodies. Bali po, dahil wala pong laman po yung ating sikmura, may alternative po na ginagawa po yung katawan po natin para masustain po, which is hindi pa rin po maganda po sa ating kalusugan. So, ganun po we feel pag nagutom po tayo, may tendency po na ito na po yung tiyan na po natin yung nag-iisip-isip sa ating pong isip. So, pag tinranslate po natin sa ating spiritual po, ito po ay delikado na pag hindi po tayo nasusustain po yung ating faith at pananampalataya. So, again po, food and water are essential po, lalo na po sa ating spiritual perspective naman po. Ito po yung Word of God. So, nung pong nag-start po tayong journey po natin as a Christian, yung tinanggap po natin si Lord Jesus Christ sa ating buhay, ay may kaikibat po na ito na pagsisik po sa Kanya more deeply than ever. Bali po, dahil natutunan po natin na nalaman po natin yung pagmamahal po sa atin ng Panginoon, hindi lang po magtatapos doon yung tinanggap po natin siya. Bali po, sa mga nag-share po sa atin or yung mga nag-invite po sa atin dati na pinagtiyagaan po tayo na dalhin sa Panginoon, syempre po may duty po sila na sila po ay magagabay, mag-nurture po sa atin, pero may kakaibat din po na part po sa atin na magpursige din po na hanapin din po si Lord
Jesus Christ. And kilalanin po siya in a deeper level po. Siyempre po, hindi naman po tayo palagi mababantayan po ng ating mga nagtuturo po sa atin o yung mga ka-carebear po natin. So, let us make it an a point po sa atin po na as times goes by po, sa mga years po, as a Christian, ay nawa po na palagi po natin isik po si Lord every single day. So, sa pagpapalakas po ng ating pananampalataya, ganun din po sa ating pagsilasay po sa ating Panginoon ay through reading and meditation po ng Word ng Panginoon. So, sa ating everyday walk po sa ating Panginoon, let us feed our spirit po with His Word through reading His Bible. And nagpapasalamat po ako kay Lord na kahit tayo po ay nandito na po sa ating mga current situation, ay patuloy niya po tayong nire-remind na to seek Him even more, na hindi lamang po tayo magstay sa isang state lang po na ito lang po yung alam natin na characteristic na ating Panginoon. Let us expand yung ating knowledge po sa Kanya dahil ito po ay maging silbing panangga po natin in times na meron po mga deception o yung sa mga maling doktrina po na binibigay po sa atin ng mundo. Through our reading and patuloy po na magsik kay Lord ay lumalakas po yung ating pananampalataya. Ganun din po, kakaibat din po yung sa ating pananampalataya ay yung sa ating pong prayer life. So, punta po tayo sa Matthew chapter 21 verses 22. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Ayun po, if you believe. Same po siya sa John chapter 6 verse 35 sa part na whoever believes in me will never be thirsty. So in our prayer po, necessary po na nakikipag-communicate po tayo sa ating Panginoon. Ang prayer po, hindi lang po siya yung gagawin po lang po natin pag may kailangan po tayo sa Panginoon. Ang prayer po ay pwede po nating gawin any time of the day. Yun po, sa umpisahan pa lang po ng ating day, yung paggising pa lang po natin. Let's pray na ipagpasalamat po natin kay Lord na gigising po tayo ng Panginoon at malakas po yung ating pangatawan. Ganyan din po sa ating sa pagpasalamat po every time na tayo po ay kakain. Ganyan din po, pwede din po sa ating paghuhugas ng plato. Pwede po natin kausapin si Lord na taimtim na kung ano po yung naisin na gusto natin sabihin sa ating Panginoon. Prayer is a symbolize po na tayo po ay nagpapaka-humble and ganyan din po, show po natin sa ating Panginoon na tayo po ay nagdidepende lang po sa Kanya. Dahil po na alam po natin na as human beings, kapag tayo lang po yung kumikilos o tayo lang po yung parang gumagawa lang po sa ating buhay, ay truly po alam po natin na tayo po ay mag-fulfill and ganyan din po na mawalan po yung ating source of strength po kasi tayo po ay nasa Panginoon na. So sa ating pong buhay Kristiyano, alam ko po na may times po na may mga finifeed po tayo or kinakain po na hindi po lugod po sa ating spirit. Sa physical sense naman po, ito po yung term na po ng mga junk foods. So ayun po, giti po ako dyan na palagi po akong kumakain ng junk foods na mga piatos, mga potato chips, mga sweets po. So ayun po, yun po yun sa physical aspect po ng mga junk foods na pag nasobrahan po tayo ng ini-intake ay pwede pong makasama po sa ating kalusugan. Pero mas delikado po ito in a spiritual perspective po na finifeed po natin or ino-observe po natin. Since we're in the times of ends of time na po tayo, yung ating current generation na kung ano-ano lang po yung mga na-observe po natin. For example po, yung mga subtle po na mga worldly things, yung mga music, yung mga movies, yung mga TV series po. Sa mga music naman po, let us make it a point po na pag may mga napapakinggan po tayong mga music, hindi lang po sa tunog o sa beat po, hindi po sa lyrics na tingnan po natin kung ano po yung mga kinakanta po natin, baka kung ano-ano na lang po yung mga lyrics na nilalagay dito. Kasi alam po natin na mga lyrics po ngayon ng mga current generation po ng mga singers ay kung ano na lamang po na hindi na po nakakatulong or nakaka-inspire po, nakaka-encourage po sa mga nakikinig. Ganyan po sa mga movies. Dati po may mga strict po silang mga nilalagay na bawat po ipakita sa mga movies. Ngayon ay parang sneaky na lang po sila na ilalagay po nila itong at gagawin na pong maging normalized po. So, be careful po para po sa ating mga current generation po sa ating mga ina-observe po na pinapakinggan po at pinapanood. So, ayun po sa ating patuloy po na
pagsik po sa ating Panginoon, let us be vigilant po sa ating mga ina-observe po sa ating spirit. So sa Matthew chapter 6 verse 24 po, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. So yun po, let us be careful sa mga na-observe po natin dahil yung mga things po na dito po sa ating mundo, yun po yung mga music, yung mga movies, or anything po, or lalo na po yung mga money, mga things po na ma-observe po natin na masyado po sa ating spirit ay pwede po maging mga idols po. So the Lord doesn't want us na magkameron din po ng sin of idolatry. So yun po, be careful po sa ating mga na-observe every single day. Alam ko po na hindi naman po tayo palaging magiging perfect po sa ating pamumuhay sa Kristiyano. Kaya po, let us always go to our Lord na sa ating patuloy po na pag-aaral po sa Kanya. So, and alam po natin na ayaw po ni Lord na magulang po tayo, lalo po yung sa mga false doctrines po. Ganun po sa ating mga paggamit po ng mga social media. Let us be careful din po dahil po may mga times po na may mga false prophets or mga doktrina po sa internet po na hindi po, pag hindi po tayo minsan sure sa, ay ano ba itong sinabi na to? Tama ba to? Nasa Bible ba to? Medyo po delikado po siya pag hindi po natin fully na-understand po yung mga napapakinggan po natin. Kaya let us patuloy po tayong sumama po sa ating mga, for example po sa Bible study sa ating mga pastoran na patuloy po tayong sumama sa mga gatherings, sa ating mga church activities po na makakalago po sa ating pananampalataya. And yun din po sa ating patuloy na pag-seek po sa Kanya tonight ay patuloy po tayong mag-seek po sa Kanya at patuloy na wag po natin hayaan na yung mga things po of this world yung palagi po natin ma-absorb. So tonight as we crave, as we seek, and as we long for our Lord Jesus Christ, nawa po na patuloy po natin na i-choose po siya dahil He is the bread of life. He is the one who gave us eternal life. For He is the living water po that we tasted and seen. So, brothers and sisters, let us always choose po yung mga blessings po, yung mga kagustuhan po ni Lord pa po sa ating buhay. So, yun po inayang po kaya sa August 21 po sa ating special prayer meeting na sa panalangin po natin na about family. Let us pray for each other po sa spiritual nourishment na hindi lang po sa ating sarili, ganun din po sa ating mga kasama po sa ating mga panambahan po na pag-pray po natin na patuloy po every single day na let us choose the Lord Jesus Christ. And ganun din po yung ating pagpapalakasan po sa Kanyang relationship po natin sa Kanya. So, let us pray po. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus, Lord God. Lord, sa gabing ito, Lord, na as we have received you po, Lord, as our bread of life, continue to guide us po, Lord, sa aming pananampalataya sa inyo, Lord God. Continue to guide us po, Lord, sa naman po, Lord, mga na-observe po namin sa aming paligid, sa aming activity po. At nawa po, Lord, na kailangan po, Lord, patuloy po, Lord, na maging center po ng aming buhay. Salamat po ipasalamat, Lord God. In Jesus' name, pray. Amen.